Okay, good morning sa ating mga estudyante at sa ngayon ay darako na tayo sa ating lesson about church planting. So ito yung pinaka lesson 8 ng ating subject na mission in church planting. At sa ngayon ay excited ako dahil sa tagal kong hinintay na makapunta sa topic na ito, sa church planting. Sa akin kasi personally ay hindi ako nagkaroon ng mga guidance or mga hakbang kung paano mag-plant ng church. Kaya masasabi ko na marami akong mga pagkakamali. At marami akong mga hindi nagawa na dapat ginagawa para mas mapabilis sana yung pagplant ng church. Ako ay nagtiwala lamang sa leading ng banal na espiritu sa aking pag-launch ng church planting, dahil hindi ko naman tinarget na mag-plant ng church. Although noon ay alam ko na balang araw hahawak ako ng mga churches. Pero hindi ko muna pinlano ang mag-start ng church sa Santa Barbara dahil ang passion ko sa time na yon ay mission. Pupunta sa iba't ibang lugar, mag-preach o mag-community service. Yan ang aking target noon. So wala sa isip ko yung church planting. Although in the future, alam ko na hawak ako ng mga churches. So, dahil doon ay hindi ko pinaghandaan yung church planting. Hindi ako nag-research, hindi ako nangolekta ng mga materials kung paano mag-plant ng church. Ako ay basta sumusunod lang sa leading ng Holy Spirit hanggang sa isang araw church na pala. Mayroon na palang Overcomer Church. So, ganun yung nangyari sa akin. At syempre, kung babalikan ko yung nakaraan, sana kung meron akong mga alam na mga hakbangin, ay mas napaaga yung pag-establish ko sana ng church dito sa Santa Barbara. So, ayaw kong mangyari yon sa inyo na mga estudyante ngayon. Syempre, gusto ko pagka kayo ay tinawag na mag-plant ng church or kahit hindi kayo tinawag, kung kayo ay magba-Bible study, mag-start ng mga Bible study bilang outreach ng inyong church, alam niyo sa bawat Bible study, potential kaagad yan na maging daughter church or maging cell church or satellite church. Basta nag-start ka ng gawain sa isang bahay o sa isang lugar, may potential kaagad yan na maging church. Kaya kahit hindi ka tinawag na magpastor, kung ikaw ay makakapag-establish ng church, ng balang araw ang Lord mag-raise siya, gagamitin ka niya mismo na mag-train ng magiging pastor sa church na yun na plan, or magpapadala siya ng nararapat na magpastor doon sa church na itanim. So, ito yung mga topic natin. Naghanda lang ako ng 7 lessons. At kung sakaling mapaikli yung aking pagtalakay sa mga iba dito, ay aabot tayo hanggang madadagdagan pa ng 4 lessons yan. Depende kung paano tayo mag-flow sa ating pag-aaral. So ito ay natutunan ko sa church planting movement. At doon sa Church Planting Institute of Mission ay ang dami kong natutunan doon. At hindi ko ito sariling handouts or outline. Ito ay collection ng mga magagaling mag-church plant. Yung kanilang mga sikreto, yung kanilang mga hakbang na sinusunod, at ito ay napaka-effective
sa kanilang mga gawain. At napakaraming church ang kanilang na-establish. So ang ating objectives sa pag-aaralan natin, ito yung ita-target ko. Merong 7 bagay, the seven objectives na sisikapin ko na ito ay ma-accomplish sa ating pag-aaral nito. Yung 7 points na ito, the 7 objectives ng ating pag-aaral na ito ay nais kong i-accomplish. So, bawat sa inyo. Number 1, preparing churches and Christian believers to win souls and to plant churches. Preparing churches and Christian believers. So, pag sinabing Christian believers, kasama kayo doon as students. Preparing believers to win souls. Although alam ko na meron kayong subject na soul winning, pero meron akong maibibigay na mga simple and effective tips. And to plant churches. Kasi ako talaga naniniwala sa aking mindset, simula nung nakapag-establish ako ng church dito sa Santa Barbara, ang aking mindset ay every time na may mawiwin na soul, ay potential ba ito? Potential ba yung lugar niya na pwedeng magkaroon ng daughter church or a Bible study? Okay, so ipi-prepare kayo ng lesson na ito. So yan ang number 1 objective. Second is learn how to share the gospel and apply the resources of the Bible to help people. Okay, alam niyo na yung how to win souls dahil meron kayong subject na or how to share, no? Ito ba lang, iba kasi yung yung winning souls ay kadalasan result ng proper presentation of the gospel. Kasi minsan sinisisi natin kaagad yung hindi tumanggap sa Lord at ayaw nating tanggapin yung responsibility na kaya hindi ito tumanggap kasi mali yung ating presentation ng gospel. Hindi proper yung pag-share natin ng gospel. Kaya yung tao na-offend. At ako, na-obserbahan ko yan maraming beses ko nang napansin na ang dahilan kung bakit hindi nagre-respond yung mga unbelievers kay Jesus Christ kasi yung pagpapakilala nila kay Jesus Christ ay iba yung kanilang napipicture na Jesus Christ. Ang kanilang napipicture na Jesus Christ ay masyadong mahigpit, masyadong masungit, magagalitin. Yan ang kanilang pinipresent about Jesus Christ. Kaya kung ganun ang napipicture ng isang unbeliever, then mahirap niyang tanggapin si Jesus Christ na sa kanyang paningin ay masungit o magagalitin o hindi mo mabiro-biro kasi paparusahan ka kaagad. Kung yun ang napipicture nila, talagang mahirap nilang tanggapin ang gospel. Okay? At kung ang naipipresent ay yung judgment kaagad, hindi yung solution doon sa judgment, talagang ang tao ay hindi siya magkakaroon ng faith. Kasi magkakaroon lang ng faith yung isang unbeliever. Kaya nga unbeliever dahil walang faith kay Jesus Christ. Magkakaroon lamang siya ng faith kay Jesus Christ bilang Lord niya at Savior niya kung naipresenta sa kanya yung ginawa ni Jesus Christ at ano ang motivation ni Jesus Christ, bakit niya ginawa yon. Hanggat hindi ito naramdaman, naranasan at napicture ng isang unbeliever, ay hindi po talaga siya magkakaroon ng faith to receive Christ. Kaya ang nangyayari tuloy, yung mga iba, pinipwersa nila yung isang unbeliever to receive Christ. Which is hindi rin maganda ang magiging resulta kalaunan. Okay, so proper dapat yung pag-share ng gospel and then apply the resources of the Bible. Kasi minsan although nakakatulong yung mga resources natin financially or anything na nakikita o nararanasan na nakakapagbigay ng comfort, nakakapagbigay ng panandali ang
kasagutan doon sa kanilang mga halimbawa physical needs, financial needs, mga ganon. Pero hanggat hindi natin natututunan yung resources ng Bible para tulungan ang mga tao, then hindi gaano maging effective yung mga effort natin kasi kulang yung dapat maibigay natin, yung mga pwedeng makapagbigay sa kanya o makakuha sa kanya makakuha ng attention niya at maitanong niya sa kanyang sarili, bakit kailangan ko si Jesus Christ? At bakit kailangan ko ang sumunod sa kanya? So, ang resources ng Bible ay napakarami para abutin at tugunan ang pangangailangan ng mga tao nang masigit pa sa kanilang financial needs, ng kanilang material needs, ang kanilang emotional needs, mas higit pa doon. Kasi kahit matugunan mo itong financial needs niya, material needs niya, physical needs niya, emotional needs niya, kahit matugunan mo ang mga needs na yan, kung hindi mo natugunan yung kanyang spiritual needs na kung saan ay Bible lang ang pwede makapagkunan mo ng kasagutan, ay hindi po talaga sila magpapatuloy sa kanilang pagsunod sa Panginoon. So, dapat nating matutunan kung paano gamitin ang Bible to help and meet the needs of the people. Third is experience spiritual growth through worship, fellowship, discipleship, and ministry. Yan, ito'y dapat binabalanse ito. Kasi, iba sa inyo, ang on fire sa worship pero mahina sa fellowship. Hindi siya marunong makihalubilo sa mga kapatiran. Hindi siya marunong, hindi niya alam kung sino ang dapat niyang lapitan, kung siya nangihina o kung siya ay malakas. Hindi niya alam mag-reach out at hindi niya alam magpa-reach out. May mga ganun tayo na mga kapatiran. So, imbalance. Dapat binabalance yung worship, fellowship, discipleship. Mayroon namang worshiper talaga, and then uhaw sa fellowship, pero hindi naman siya nagiging disciple ni Jesus Christ. Hindi siya nagiging imitator and follower ni Jesus Christ. Hindi pwede yan. And then meron namang lumalago talaga sa kanyang spiritual life. Lagi siyang nagbabasa ng Biblia, laging nagbe-meditate, which is napaka-importante yun. Pero hindi yun ang katapusan. Pero maraming believers na doon sila nagtatapos. Hindi nila alam mag-serve. Hindi nila alam mag-ministry. Ang alam lang nila tumanggap. Na-bless sila ng preaching. Hindi nila alam kung paano ibigay sa iba. Meron nag-pray over sa kanila. Sila pero hindi nila alam mag-pray over sa iba. May nag-reach out sa kanila para tugunan yung kanilang specific and present needs. Pero hindi nila alam gawin sa mga iba. Hindi man lang sila nagtatanong sa Lord kung sino ang nangangailangan sa araw na ito na pwede mo akong gamitin para tugunan yung kanilang specific needs. Well, hindi man nila na matanong-tanong yan. Pero worshiper sila. Madalas sila sa fellowship. Nagbabasa ng Bible, nagpipray araw-araw. Pero hindi nagsiserve. Hindi nagme-minister. So, imbalance. Hindi talaga ito tunay na spiritual growth. Imbalance. Okay? So, number 4 is learn to identify the do's and don'ts in church planting. So, ma-identify natin ano yung mga dapat at ang mga hindi dapat pagdating sa pagpaplant ng church. Number 5, discover and develop the skills and spiritual gifts of a believer necessary for effective witnessing and church planting. So, ito na yun. Tutulong kayo sa mga kapatiran para i-develop ang inyong mga nakikita, na-discern ng mga spiritual, mga potential nila spiritually, na sa ganun ay ma-maximize ito para magamit siyang mag-reach out ng mga tao. So, tutulungan ko kayo kung paano yan. Number 6 is become knowledgeable about the basic Christian doctrine. So, meron kayong mga doctrinal foundations. So, hindi natin siguro ito masyadong tututukan. Yung kanyang importance lang. Yung aking tatalakayin sa inyo. Kasi, pansin ko na may mga iba, hindi nila gaanong
binigyan ng pansin yung mga subject na ito, yung doctrinal foundation. Kasi ang isang believer, pag hindi niya alam yung basic na doctrines ng Bible, sa kanyang pag-evangelize, baka siya ang ma-evangelize. So dapat, establish tayo sa basic doctrines or basic teachings of the Church of the Lord Jesus Christ. Yung sa ganun, hindi kayo mahila ng kung ano-anong mga turo na ipaparating sa inyo ng mga iba't ibang pananampalataya. And then number 7 is to follow the steps and principles of church planting movement. Kailangan talagang sundan yung principles. Kasi pag hindi natin sinundan yung principles and these steps, ay baka mabulyaso yung ating ginagawa. At napatunayan ko na marami akong mga inassign to plant a church, hindi talaga nila sinusundan yung steps and principles. Wala, hindi ma-establish ang church kapag lalayo tayo sa principles. O maaring ma-establish mo, ma-plant mo yung church pero hindi mo siya ma-establish kapag lumalayo ka doon sa principles. Doon sa mga steps and principles how to establish or plant a church. And nais ko na kapag wala naman kayong ginagawa, pag wala kayong pasok, halimbawa sa weekend, ay pwede po ninyong, kung may time kayo sa internet, ay panoorin nyo yung isang video sa YouTube ng CPM, a Church Planting Movement. CPM's Like a Mighty Wave. So, i-open nyo lang yung video na yon at makikita nyo kung gaano ka-effective ang church planting kapag kasama ang Holy Spirit at may mga sinusundan na principles. At para makita nyo kung ano yung ginagawa ng Lord worldwide. Kasi pag hindi kayo familiar at hindi kayo aware sa ginagawa ng Lord sa buong mundo, lalo na sa Asia at sa Africa, pag hindi kayo aware sa ginagawa ng Lord about church planting, then maiisip nyo na baka kakaunti lang tayo. Maiisip nyo na baka kayo na lang yung natitira. Pero hindi. Matindi ang apoy ng pagpaplant ng church sa buong mundo kasi yun talaga nais ng Lord. Ahayin ng tao and then gawin isang pamilya. Yan talaga ang puso ng Lord. Okay? So, pag hindi kayo na-encourage na mag-church plant pagkatapos yung panoorin ng CPM's Like a Mighty Wave, nako, may problema sa inyong pananampalataya. May problema sa inyong spiritual life. Okay, so what is a church planting movement? What is a church planting movement? So, pwedeng isulat ito. Church planting movement, it is a Holy Spirit-controlled process. It is a Holy Spirit-controlled process of rapid multiplication of indigenous churches. It is a Holy Spirit-controlled process of rapid multiplication of indigenous churches within a specific people group. Within a specific people group. So that every individual in that specific people group, will have the opportunity to hear and respond to the gospel. Church planting movement is a Holy Spirit-controlled process of rapid multiplication of indigenous churches within a specific people group, so that every individual in that specific people group will have the opportunity to hear and respond to the gospel. Pag sinabi kasing indigenous, ibig sabihin natively and naturally growing. Natively and naturally growing. Yan ang ibig sabihin ng indigenous church. Ngayon, yun ang nais ng Lord. Sa isang community, may isang church na lumalago, na patuloy na lumalago ang kanyang influence, na sa ganoon ang bawat tao o ang bawat
pamilya, ang bawat bahay, at least maiparating o magkaroon ng opportunity na marinig ang gospel. And then, syempre, pag dumating ang opportunity to hear, syempre, meron silang opportunity to respond. Nasa kanila na yun kung ayaw nila. But at least, through the church planting, natutupad yung sinabi ng Lord na, and this gospel shall be preached unto all nations. So, yun talaga ang pinaka-effective na mag-win ng souls, and then para sila ma-disciple, kailangan ng church planting. Okay, so meron tayong principle na pag-aaralan muna sa ating pagpapatuloy para ma-establish lang natin yung foundation ng pag-aaral na ito. Sa Luke chapter 10, titingnan natin yung principle of finding the man of peace. The principle of finding the man of peace. Man of peace. Anong ibig sabihin niyan? Hanapin natin ibig sabihin niya. Sa Luke chapter 10, tingnan natin sa verse 1. Ito yung in-appoint ni Jesus Christ yung 72 disciples. So tingnan niyo, may 12 disciples and then nagkaroon ng 72 disciples. So ganun talaga ang natural results ng disciples ni Jesus Christ. Nagkakaroon ng multiplication. Kapag hindi nagkaroon ng multiplication, then baka may ibang nagdi-disciple sa atin. Pero pag si Jesus Christ ang siya nag-disciple sa atin, or parang ganito, kung si Jesus Christ yung sinusundan natin, kung si Jesus Christ yung ating leader talaga, minumold tayo in the image of Christ and following the will of Christ, ang magiging natural result niyan is multiplication. Pag hindi nagkaroon ng multiplication, then something is wrong. May iba tayong tinutularan. Meron tayong ibang pinamamarisan. Kasi hindi pwede na pag si Kristo pinamarisan ng isang tao, hindi pwedeng hindi siya mag-multiply. Natural result yan ng isang taong tunay na disciple ng Jesus Christ. Hindi pwedeng hindi siya mag-multiply. So, yan ay something to think about. Luke chapter 10 verse 1, sabi niya, "The Lord now chose 72 other disciples and sent them ahead in pairs to all the towns and places he planned to visit. These were his instructions to them. The harvest is great, but the workers are few." Hanggang ngayon, kahit gaano karami ang nag-i-evangelize na, nag-church plant, parehas pa rin ang katotohanan na may extract natin sa sinabi niyang, "The harvest is great, but the workers are few. The laborers are few." So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His fields. Now go, and remember that I am sending you out as lambs among wolves. Don't take any money with you, nor a traveler's bag, nor an extra pair of sandals, and don't stop to greet anyone on the road. Whenever you enter someone's home, first say, "May God's peace be on this house." So, take note doon, "May God's peace be on this house." If those who live there are peaceful, the blessing will stand, and they are not. The blessing will return to you. Don't move around from home to home. Stay in one place, eating and drinking what they provide. Don't hesitate to accept hospitality, because those who work deserve their pay. If you enter a town and it welcomes you, eat whatever is set before you. Heal the sick and tell them the kingdom of God is near you now. But if a town refuses to welcome you, go out into its streets and say, "We wipe even the dust of your town from our feet to show that we have abandoned you to your fate. And know this, the kingdom of God is near. I assure you, even wicked Sodom will be better off than such a town on Judgment Day." Ngayon, natin to. Sabi ko sa inyo kanina, finding the man of peace. So, ibig sabihin yan, sa ating pag-share, hindi lahat talaga ay
makikipagbati sa Panginoon. Magkakaroon ng peace with Jesus Christ. Hindi binigyan ni Jesus Christ yung 72 disciples na ito ng assurance na lahat ng kanilang pupuntahan, tatanggapin sila. Walang assurance. Ang ibinigay niya na paghahandaan nila ay kung sakaling hindi sila tinanggap. So, ibig sabihin, sa ating pag-share talaga, may mga hindi talaga prepared ang kanilang puso. May mga talagang hindi tatanggap. Pero, yung pagtatanim mo, makakatulong yon. Dahil darating ang araw, pag iyon ay tumubo or tutubo na, then pwedeng ang Lord mag-send siya ulit ng laborers or workers para i-harvest yung naitanim mo. Okay? So, ang principle dito is finding the man of peace. Sa iyong pag-share, hinahanap mo yung talagang tatanggap kay Kristo at willing na magpapadisciple. Yun ang hanapin mo dahil meron at meron talaga ang dadalhin ng Lord, lalo na kapag ikaw ay very eager to do, to obey, to follow the Great Commission, then makikita ng Lord yung fire mo. Then ang gagawin niya, hindi lang ikaw ang kanyang ipapadala sa lugar, kundi yung mga tao sa ibang lugar ay pwede niyang dalhin sa'yo. Iyan ang magiging epekto niyan pag talagang buong puso mong ginagawa yung pagsunod mo sa Great Commission ng ating Panginoon. Ngayon, ang punto dito, meron talagang ilalapit ang Lord sa iyo at ipagkakatiwala niya sa iyo na siya ay gabayan mo para lumago spiritually. Meron talaga yan. Ang bawat isa sa atin ay meron talagang ipinagkatiwala ang Lord na tayo mismo ang siyang gagamitin ng Lord para i-mold siya in the image of Christ. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Kasi pag wala kang tinutulungan na ma-mold siya in the image of Christ, then naliligaw ka. Naliligaw ka ng landas. Baka hindi mo talaga naintindihan pa yung sakripisyo ng Panginoon sa iyo mismo at sakripisyo ng mga nagturo sa iyo. Freely give, sabi ng ating Panginoon. Freely receive, freely give. Nagbayad ka ba nung ikaw ay tinuruan? So, libre, di ba? So, kailangan mong hanapin din yung isang tao na inihanda ng Lord para siya ay pangaralan mo at para siya ay tulungan mong lumago kay Kristo. Kailangan mong hanapin. Ngayon, ang dahilan kung bakit wala ka halimbawang napapatanggap sa Lord at wala kang nag-disciple sa Lord, ang dahilan niya na hindi mo hinahanap. The principle of finding the man of peace. Kung hanggang ngayon wala ka pa talaga napatanggap sa Lord, hanggang ngayon wala ka pang nadi-disciple, then you are not finding the man of peace. Okay? So dito, sa binasa nating verse na ito, meron tayong makikitang apat na importante na gagawin natin. Ang acronym nito ay BEST. B-E-S-T. BEST. So, huwag niyo kalilimutan ito dahil ito ang i-apply niyo mismo sa paghahanap ninyo ng man of peace ninyo. BEST. Letter B is, doon sa verse 5, sabi sa verse 5, whenever you enter someone's home, first say, may God's peace be on this house. May God's peace be on this house. Ayan. Para mas mapadali ang pagtanggap ng sinumang taong lalapitan mo, make sure that you bless them. Letter B is bless them. Sa ibang translation, peace be with you. Peace be with you. Isa sa mga paraan para ma-bless natin sila is, siyempre, you pray over. Prayer is foundation is in evangelism. Pray before you go, and then pag nandun ka na, prayer, hindi dapat mawawala sa eksena. Hindi dapat mawawala sa eksena ang prayer. Kasi kahit hindi perfect yung prayer mo, at kahit hindi mo matuwid yung mga sasabihin mo during prayer, prayer blesses talaga. Mabibless. Kahit na wrong grammar ka pa sa pagpipray mo,
Yung moment na yun na kayo nag-pray, bless yung family. Bless yung kahit sino mang ipipray over mo, kahit na ang ipagpipray mo ay naipagpray ng iba sa Kanya. Naipagpray na ng iba sa Kanya, pero pinagpray mo pa rin, bless kung sino man yan. So when you bless others, syempre, hindi mo talaga kakalimutan yung prayer. Pangalawa, hindi, ito pala na maganda to. Kapag pinagpipray natin ang isang community, pag pinagpipray natin isang community o isang pamilya, men of peace will be revealed to you. Men of peace will be revealed to you when you pray or intercede for a community or for a family, for a home. So, ito ulit, i-filter natin ulit. Ibig sabihin yan, kapag hindi pa natin talaga nalalaman kung sino yung mga men of peace natin, hindi pa natin nahanap, ang pinaka-ugat niyan is prayerlessness. Prayerlessness. Kulang talaga sa intercession. Kulang talaga sa fellowship sa Lord. Kaya hindi na-reveal sa atin yung mga men of peace natin. Nakakatinag ng damdamin at pananampalataya, di ba? Characteristic of men of peace, mapapansin nyo, yung characteristics nila, makikita nyo sila ay receptive. Characteristic ng men of peace, they are receptive. At ito makikita ninyo, they're influential. Or sabihin natin ganito, mayroon silang influence kahit papano sa ibang tao. Pag nakikita mo isang tao na medyo meron siyang influensya, pag nagsalita siya, sumusunod ang lahat. Pag nagsalita siya, may nakikinig. And then, that's one of the characteristics ng men of peace mo kasi halos lahat, ganyan lahat ang tinawag ng Lord. Iba-ibang larangan ng kanilang buhay pero may influence sila. Tax collector, may influence sila. Carpenter, fisherman, Luke, physician, may influence sila. So, pag nakikita mo ang isang tao, pinagpipray mo siya, or nireveal siya ng Lord sa'yo, then, alam mo na yan. Possible na isa siya sa mga men of peace mo. Na patatanggapin sa Lord, then eventually the disciple. Letter E, establishing relationship. So number 1 is B, bless them. Number 2 is E, establishing relationship. Sabi niya doon sa verse 7, sabi niya, don't move around from home to home. Kita niya yan? Don't move around from home to home. Stay in one place. Stay in one place, eating and drinking what they provide. Ano mangyayari sa senaryo na ito? Pumunta ka sa isang bahay, pinatuloy ka, and then naghahain sila ng pagkain, maiinom. Anong possible na mangyayari? Siyempre, may establish ang relationship. O ito, masyadong ancient times ito kasi. So, ito na lang, ilagay natin sa modern. Ano mangyayari kapag nasa kapihan kayo? Nasa restaurant kayo? Nasa park kayo? Kahain kayo? Magkukwentuhan kayo? Ano mangyayari doon? Siyempre, relationship will be established. Alam naman na mayroong relationship na may establish without connecting with each other. At siyempre, ikaw mag-initiate ng connection. Ikaw mag-initiate. Dahil hindi lahat connector. Hindi lahat ay marunong makipag-connect. Pero sa iyo, lalo na kayo, may estudyante, dapat alam niyo yun. Dapat alam niyo yun. At kung kayo napupunta sa isang lugar tapos hindi kayo makatagal, lalo na kung mayroong halimbawa event, hindi kayo makatagal sa lugar na yun, kasi gusto nyo na-isolate kayo lagi, then
disadvantage yan. Disadvantage yan. Dapat mong i-overcome yan. Kaya ka isolated lagi. At hindi ka magkaroon ng lakas ng loob na makihalubilo kasi yung skills, yung relational skills, hindi mo dinidevelop. You need to develop that. Lahat mahihiya yan. Lahat mahihiya yan. Yung expression na walang hiya, expression lang yon. Kahit sino yung taong walang hiya, mahihiya din yan. So lahat talaga mahihiya yan. Pero kapag na-develop natin yung ating relational skills, then kahit sino yung karat natin, kahit anong level ng kanilang buhay, kahit anong antas ng kanilang buhay, you can connect. Yan ay natututunan. Kung hindi mo alam sa ngayon, hindi ibig sabihin na tatanggapin mo na yan, nagyanyan ka. Hindi. You need to cultivate, you need to develop relational skills. Kasi para sa'yo yan din. Hindi lang sa pag-evangelize mo, para sa'yo yan. Pag may trabaho ka na, pag mag-a-apply ka ng trabaho, naku, napaka-importante ang relational skills. Ang daming mga nag-a-apply na hindi natatanggap kasi mahina ang relational skills. Ang daming mga trabahador na natatanggal kasi mahina ang relational skills. Ang daming mag-asawa naghihiwalay kasi mahina ang relational skills. Ang daming mag-jowa na nag-break up kasi mahina ang relational skills. Maraming mga nasa posisyon na hindi sila effective kasi mahina ang relational skills. So kapag hindi mo dinevelop yan, disadvantage mo yan. Lalo na sa pag-evangelize mo, syempre. Hindi mo alam, kasi paano mo nga ba, paano mo mabebentahan ang isang customer na hindi mo alam kung paano siya pasayahin, na hindi mo alam kung paano siya i-please. Kasi hindi mo alam kung paano. Lack of skills. So, ang daming mga materials sa social media para ma-develop yung ating relational skills. Napaka-importante. Yung sumama ako sa mission natin, hindi na kayo kasama pala, yung sa mga naunang estudyante. Sumama ako sa mission sa Davao. Siyempre, naobserbahan ko yung mga iba. Paano nila i-present ang gospel? Paano sila makirelate sa mga tao? Mapapansin mo talaga na ang daming mahina yung kanilang relational skills. Pag sila'y nakikitira, hindi nila alam ang kanilang obligasyon at hindi nila alam kung paano mag-reach out doon sa may-ari ng bahay. Hindi nila alam kung paano i-open ang usapan pag may mga taong nasa park, nagkukwentuhan, may mga kasama. Hindi nila alam kung paano pumasok sa eksena. Yan ay lack of skills, lack of relational skills. Natututunan yan. Hindi yan gift. Hindi yan instant sa isang tao. Natututunan yan. Ang mga iba, hindi nila alam na talagang magsimula pa ng bata, ganun na yung kanilang laging nararanasan, ang daming kausap, ang daming mga kalaro, kahit sa ibang lugar, hiniyayaya makipaglaro sa mga bata. So, sadyang nung bata pa, talagang na-cultivate na yung kanyang relational skills. Hindi nila alam yun na yun ang naging training nila kung bakit may relational skills sila. At yung pwedeng sabihin na, ganun talaga siya. Hindi. Kasi simula sa pagkabata, may training na siya. Pero kung sinasanay yung laging isolated kayo, talagang hindi ma-develop yung relational skills niya. Gusto nga yung sinabi ni Joyce Meyer na, sabi niya, do it afraid. If you're afraid to do this, then do it afraid. Natatakot ka na mag-share ng gospel? O habang natatakot ka, just do it. Takot ka mag-establish ng relationship? Do it. Hindi pwedeng yung fear mo ay pigilan ka niya sa nais ng Lord ay paggawa sa iyo. So may mga times na ganun sa atin, no? Hindi tayo dapat mapipigilan ng ating takot. At kung nandiyan pa rin yung takot, do it afraid. Kahit takot ka. And then when you do it afraid, then faith will rise up. Okay, so number 3 is supply their felt needs.
Hindi din naman niya sinabing supply their financial needs. Nako, hindi rin pwede ganon. Supply their felt needs. Ano yung mga sa palagay mo o ano yung nire-reveal ng Lord sa'yo na sa time na yon, yun ang kanilang tumpak na dapat marinig. Kasi kahit na anong kalagayan ng kanilang buhay, bago sila magkaroon ng faith sa Lord na pwedeng i-meet yung kanilang needs, kailangan mo na silang may marinig. Lalo sa mga unbelievers. Halimbawa, sa mga may sakit, hindi mo pwedeng pwersahin ka agad na i-pray over siya. Maliban lang kung kumilos ang banal na espiritu through the gifts of healings, pwede. Pero hindi ganon. Ang daming pumalpak na sa ganon. Kaya nga yung mga nadala lang sa emotion ay gumaling during crusade, and then after the crusade, nagtaka sila bakit bumalik yung sakit. And then na-interview sila ng media. Ang sabi ng media, minagic lang sila. Kasi ang taas ng level ng emotion habang may gumagaling sa banda rito, may gumagaling, and then sigaw yung evangelist. So yung spiritual atmosphere at emotional atmosphere ay masyadong mataas ang level. So pwede kang, dahil sa adrenaline na nandoon, ay pwedeng, dahil sa excitement, ay natotolerate mo yung pain at sa akala mo gumaling ka. And then so hindi mo, dahil sa natotolerate mo yung pain, then sasabihin mo, magaling na ako. Kasi nandoon yung excitement sa lugar. Pero pag tapos na yung event, wala na yung excitement, bumaba na yung adrenaline, naramdaman mo na yung pain ulit. So, may mga ganon na pumalpak. Kaya, hindi natin dapat dire-diretsong ipag-pray ka agad dahil nakita natin ang kanyang needs ay physical healing. Hindi, may mga dapat pa tayong may parating sa kanya. The Bible, the Word of God. Ano bang sinasabi ng Word of God about his or her physical healing? So, yung felt needs nila, dapat meron kang may offer from the Bible na magbibigay ng comfort sa kanila, magbibigay ng strength sa kanila, magbibigay ng hope sa kanila, at syempre para mag-rise up yung kanilang faith sa specific na pangailangan nila na ang Lord ay pwede niyang i-meet yung needs na yon. So yun ang ibig sabihin natin doon sa supply their felt needs. Pag sinabi niyang heal the sick, alam niyo ba na pag sinabi heal the sick, hindi lang involve yung ano diyan, yung medical. Hindi lang yan. Emotional din. Kailangan nilang gumaling sa emotional pain. Yung kanilang, halimbawa, wala silang direction sa buhay. Kailangan ng healing yun. Kailangan nilang inner healing. Kasi magulo, walang direction yung kanilang buhay. So, ang daming needs ang mga tao. Now, once na nagalaw mo yung specific need na yun sa isang tao, then it's possible, or sabi natin, it's impossible for that person na hindi niya tanggapin si Kristo. Imposible. Once na nagalaw yung kanilang specific need, makukuha mo ang attention niyan. Makikinig yan. Tignan niyo ang isang taong may sakit. Kung kausap siya ng doktor at ang sinasabi ng doktor, yung gaano kalaki ang kanyang gagastusin. Alam niyo, kung maaari lang, patigilan na siya ng pasyente at ng kasama niya. Pero kung ini-explain ng doktor, gaano kaposible na siya gagaling, nakikinig yan. Kasi yung kanyang needs ay natutugunan. Kung ayaw makinig ng isang tao, then one of the reasons, main reason, ay hindi talaga natutugunan yung kanyang felt or kanyang present need. So, letter B is bless them. E, establish a relationship.
S, supply their felt needs. And then yung letter T, teach them the gospel. The kingdom of God is near. Sabi niya sa verse 9. Sa verse 9a, sabi niya, heal the sick. So, yan ay felt needs. Yung verse 9b, sabi niya, the kingdom of God is near. They are now ready for harvest. Share them the gospel. Yung tinatawag nilang gospel hand, pero hindi ko i-explain dito yan. Dahil nirevise ko yan. Ginawa kong gospel high five. So, basta importante doon, kapag nakita mo na bless mo sila, syempre, relationship, and then felt needs, and then presentation na ng gospel, ang importanteng malaman nila dyan ay hindi sila papunta sa impyerno dahil sa kasalanan ginagawa nila. Napaka-importante yan na may parating mo sa kanila. Kaya sila pupunta ng impyerno kasi meron silang kasalanan hindi nila ginawa. At yan ang kasalanan na yan ay namanan niya kay Adam and Eve. Because of that sin, hinihila siya sa impyerno. Hindi yung kasalanan ginagawa niya ang humihila sa impyerno. Kasi sa mga tinuturo natin sa mga bata, o ikaw, makasalanan ka, punta ka sa impyerno. O ikaw, ganitong ginagawa mo, punta ka sa impyerno. Yan ang kasi ang itinatanim natin sa isip ng mga bata. Kaya sa isip nila, habang lumalaki sila, dahil sa mga kasalanan ko, papunta ako sa impyerno. Pag ganun po ang mindset ng tao, mahirap tumanggap yan sa Panginoon. Pero pag nalaman niya na kaya pala siya pupunta sa impyerno, hindi sa kanya mga ginagawa, kundi meron siyang kasalanan na mana kay Adan, na sa katotohanan yun ang dahilan kung bakit siya gumagawa ng kasalanan ngayon, kasi meron siyang namanang kasalanan na hindi niya ginawa. At ang kasalanan na ito, yan ang nagtutulak sa kanya papunta sa impyerno. Pero yung kasalanan na ito ay nagkaroon na ng solusyon. Yun ang dahilan kung bakit namatay si Kristo. At ang sino mang tatanggap kay Kristo, yung kasalanan na ito sa Kanya, na namanan niya kay Adan at Eva, matatanggal sa Kanya. At kung natanggal yung kasalanan na yun, hindi na siya papunta ng impyerno. At yung kasalanan na yun na natanggal sa Kanya, yun ang umpisa na matatanggal din yung mga kasalanan ginagawa niya. Kung hindi niya naunawaan ng isang tao, mahirap siyang tatanggap sa Panginoon. So yan ay importante yan. Okay? At kailangan din nilang malaman na ang kailangan lang nila para matanggal ang kasalanan na ito, ang kailangan lang nilang gawin para magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ay sumampalataya lang. Yun lang, sasampalataya. Yan ang umpisa, pero hindi yung katapusan. Pero ang umpisa is faith. Kailangan nilang maniwala sa ginawa ni Kristo. Kailangan nilang maniwala kay Kristo at sa Kanyang ginawa. At kapag naniwala sila, siyempre tatanggapin niya yan. Diba? Kapag naniwala ka sa pagmamahal ng isang taong nagpo-propose sa'yo, tatanggapin mo yung pagmamahal, di ba? Hindi mo na kailangan sabihin na tinatanggap kita bilang aking lover. Hindi mo naman sinasabi yun, di ba? Lalo na sa ngayon. Kasi dati, at least may formal na pagsabi. Tayo na ba? Oo, tayo na. Ngayon, basta nagkatinginan, kahit wala na yung ganong formal, sila na. So, pag naniwala sila sa Panginoon at sa ginawa ng Panginoon, tatanggapin nila ang pagmamahal ng Panginoon. At kapag naniwala sila yung kasalanan na yon, mawawala, automatic, mabubura ang kanilang pangalan sa impyerno at magkakaroon ng reservation sa langit. Ibubuk sila ng Panginoon. In the future. Di ba? Pag kayo magta-travel, ibubuk kayo ng ng agent. Ibubuk niya kayo sa hotel doon sa pupuntahan ninyo. Wala pa kayo doon pero nakabook na kayo.
Para pagdating nyo doon, meron na kayong lugar. Ganon, kapag tinanggap nila ang Panginoon, ibubuk sila sa Book of Life. Wala pa sila doon, pero may lugar na sila doon. Ganun lang talaga kasimple. Pero ang ginagawa natin kasi, ini-insist natin sa kanila, kailangan muna nilang magbagong buhay, kailangan muna nilang tanggalin yung ganito, tanggalin yung ganyan, bago sila maibuk sa Book of Life. Hindi po ganoon. Hindi, ibang gospel, ibanghelyo, ibanghelyo ang ating naipaparating sa kanila kung pinapahirapan natin sila. Alam nyo, si Jesus Christ, naghirap na siya para maging simple lang ang pagtanggap sa Kanya. Ang hardship nandun sa discipleship. Pero wala doon sa pagtanggap ng salvation. Kaya hindi natin dapat ipakita sa mga unbelievers na masyadong mahirap. Kasi ang presentation natin, may 200, makipot at maluwang. Yung kasi yung presentation natin eh. Saka na yun, yung makipot na daan doon na sa discipleship mo, ituro yun. Pasimplihin mo muna. By grace through faith muna. By grace through faith. Pag sinabing by grace through faith, ang kailangan mo lang is faith doon sa grace ng Lord. Ano ba yung grace ng Lord? Yung grace ng Lord, hindi mo deserve. Hindi mo deserve ito. Pero matatanggap mo if you will believe. So wag mo nang ipilit na maging deserving ka. Wag mo nang pilitin gumawa ng effort para maramdaman mo at maipakita mo sa Lord na deserving kang matanggap ang kanyang biyaya. Hindi mangyayari yan. Okay, so may 10 minutes pa tayo. Meron lang akong ipapakita sa inyo kasi importante ito. No? Yung gaano ka-importante yung ating pag-reach out sa mga unbelievers. Yung outline dito, sabi niya, according to a study about mission, each year, 30 million people die in the whole world. Each year. Hindi ko alam kung anong taon ito, pero kanina nag-check ako. At yung deaths this year, or per year pala, ito 30 million. Pero nag-check lang ako kanina, 5:30 p.m. 56 million ang namamatay kada taon. 56 million. Ang namatay kanina, hanggang 5:30 kanina, ang namatay ay 52,805,325. Ngayong araw. So, ibig sabihin, meron pang 3 million plus. Kung susundan natin yung statistic. Kung ibabase natin sa statistic, meron pang 3 million. Mahigit na mamamatay hanggang December. Kasi 56 million na namamatay kada taon. So, ang namatay pa lang hanggang kanina, 5:30 p.m., November, ano date pa ngayon? Ay 52,805,325. So, binreakdown nila yung namatay yung sinabi kong 52 million simula January yun January to November, 5:30 p.m. Pero sa araw na ito, simula kaninang umaga hanggang kaninang 5:30 p.m., ang namatay is 116,747. 116,747. Namatay sa araw na ito, 5:30. Hindi na alam kung ilan pa mamaya. Hindi naman tayo ng negative, pero yan ay survey yan daily.
So yan, 116,747. Ilan kaya ang namatay dyan na sa langit pumunta? Yung 52 million plus na namatay simula January hanggang ngayon, kanina. Ilan kaya ang namatay sa kanila na sa langit pumunta? So per day, ang talagang namamatay is 153,424.70. Sabi natin 153,000 daily. 116 pa lang kanina. Nung chinek ko, 5:30. Then per minute is 106.60. Yan ay, pwede mo sabihin 107. 107 na tao, buong mundo yan, buong mundo, namamatay kada isang minuto. And then per second is 1.80. Almost 2 people kada galaw ng second ng relo, halos 2 ang namamatay. Isipin niyo kung ilan ang namamatay. Sa tuwing gumagalaw yung orasan ninyo. Habang nagtuturo ako dito, ilan ang namatay sa isang oras. Kung sa isang segundo, ay halos 2 namamatay. Yung mga namamatay na ito, saan sila pupunta? Ilan namamatay sa kanila at ilang mamamatay na sa langit talaga pupunta? At sa impyerno, yung iba. At sa palagay ko, mas marami. Yung statistics ba na ito, hindi ba ito nagbibigay ng warning sa atin? Or sabihin natin, hindi ba ito nagbibigay ng alarm sa atin? Hindi ba ito nagsisilbing alarm sa atin na masyado ko nang sinasayang aking buhay? Habang sinasayang ko ang aking buhay, namamatay ang mga karamihan na hindi nila alam sa impyerno sila pupunta. Pero ako alam ko kung paano lusutan o paano lampasan ang impyerno para sa langit pumunta. Alam ko yan. Alam kong i-share sa iba pero hindi ko ginagawa. Hindi ba ito nagbibigay ng alarm sa atin? And no wonder kung bakit hindi tayo gaanong pinagpapala, o no wonder kung bakit hindi malubos yung ating kaligayahan kahit ano ang ating nakakamtan sa buhay. Kasi yung isinisigaw ng tibok ng puso ng Panginoon, which is mga taong, mga unbelievers na gusto ng Lord na abutin natin sila pero hindi natin ginagawa. Hindi natin napapasaya ang Panginoon. And ina-expect natin na pasisiyahin niya tayo. Alam niyo ang Panginoon, kung meron man siyang puso na tumitibok, kada tibok ng kanyang puso, unbeliever ang isinisigaw. Gusto kong bumalik sa akin ang lahat ng mga taong galing sa akin. Yan ang sinisigaw ng kanyang puso. So last verse is Acts chapter 8 verse 4. Acts chapter 8 verse 4. Ito tayo magtatapos. Sabi niya sa Acts 8:4, sabi niya, but the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went. Tingnan niyo, yung verse na ito, hindi disciples, hindi yung mga disciples si Jesus Christ, kundi mga believers. Sabi niya, the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went. So sabi niya dito, the difference of early Christians and Christians today is that they shared and we do not. That's the difference. That's the difference of the early Christians and Christians of today. They share the word, we are not. Kaya, sasabihin ko ito as conclusion, in
In church planting movement, every believer is a witness. We should develop disciple witnessing Christians instead of members of, sabi dito, SCA. Yung SCA, sabi niya, Silent Christians Association. Ang daming member dyan. Silent Christians Association. So, kailangan nyo nang i-renounce ang membership ninyo kapag kayo member ng Silent Christians Association. Okay, so dito muna tayo magtatapos. You're blessed.